So yun, introduction, just a fishing hobby. So good evening, it's Monday, first day of the week, and it's third week of September. Hmm, so may last 2 weeks na lang tayo, no? For the September ends market. Uh, third quarter also will close. So yun, uh, this will be short because something happened today. So, tayo. Yes. It's very simple. Downtrend, downtrend, up, downtrend. Up, dito, meron tayong fake breakout. So, bumalik siya. Dito, try ulit for the second time, and then go down. And, break, pull back, retest, and then another high. So, nagkaroon siya ng series ng high. Ito rin, parang ano sa inverted, head and shoulder. Tapos nag-break siya, retest, and then markup. So, itong time frame na to. So, meron ka head and shoulder. Ganda, no? So, this is a good thing to see. The price is trending above this downtrend line. So, yan, yung una, bullish. Second, bullish natin na pangalawa, this is the first time we end above this one. So, yeah. First time to nangyari. We close above this previous high. Previous high niya. So ito yung uptrend, na-break yung uptrend, pumasok sa bear market. And then, ano yung ginagawa nito? Diba? Nagkaroon ng range. Yung supply zone, dito may demand, dito may demand. So, so meron tayong trading range. So, hindi pa naman siya nag-break totally on the upside. Pero eventually, yun yung bias natin, nag-break siya. Dahil ito meron tayo dito. Inverted head and shoulder, tapos may retest siya. That was good. So ito, ilang beses niya na-try. So 1, 2, and we're going for the third time. Itong pangalawang beses niya try, nag-fail to. Ganda na sana ng range nito. Meron na tayong range. Meron tayong trading range na to. Pero nagkaroon ng UT, uptrust. Tapos, ito pa lang kasi, ano natin, so, meron kang unhealthy gap up. So, pangit na agad. Tapos, ang pangit itong candle na to. Inverted na ano, parang hammer. So, binabaan niya ulit. So, itong range na to, is a distribution sa mga 1 hour time frame. Distribution yun, tapos balik sa baba. Dito mayroon kasi itong gap. May gap to. Kaya niya binilikan. So, yan, kung sa Wyckoff, ito yung phase C. Hindi. Ito ang phase C. Ito ang phase D. Tapos phase A na tayo. Diba? Ayan. So, selling climax. AR.
Then secondary test, mas malalim. And then after suction, inside the face B yung pinamataga. Tapos meron pa yung ginawa. Ito. Oo, naalala ko rin ito. Yan. Peke din yan. Yung pang sa baba nag-break. Ito nga talaga. Yan. So, meron tayong range guard. Itong peke kasi yan, parang inverted head shoulder. Ito. Sa face B yung madalas yung fixed structure. So yun nasa ano yun. Kaso hindi siya nag-break sa taas. Sa baba. So nag-enter siya ng face C. Face C. Sorry, face C. Yung spring. Pero dito LPS. Hindi naman siya mas below ng secondary test. Pero below siya ng semi-climax. So spring siya. So ito maraming napeke din dito. Tapos dito marami rin napeke. Dito mayroon napeke yung grupo dito eh. Ang tawag nilang AOTS, Alignment of the Stars. Kasi mga gamit nilang moving average. Nag-align na. So, pasukan dyan ng liquidity. To give you illustration. Ayan naman. Yan, ito mo. Ayan, ganyan siya. Ta, ta. Ito yung face niya. Yung A, sa yung B, sa yung C, sa yung D. So, yan. Sunod na tayo sa face. Ito mataas lang. Tapos nag-enter siya sa face. So, yan. So, ganun lang siya sa Wyckoff. So, meron na tayong Wyckoff na accumulation zone na nasa phase B. Tapos, meron kang downtrend channel na break niya. Ito na lang, yung inaantay. Pagdating dito sa isang PA, ito rin yung good news. Itong supply na to. Ano ito? Itong candle na to para mag-break down siya yung demand zone. So, meron ka stream supply nito. Stream yan. Tapos, first time niya today, mag-close above. So, puro week lang nakaraan. Kasi itong demand zone, itong demand dati, so naging supply zone siya. Kasi, na-break eh, nag-trend pababa. So, nahirapan siya, first test. Tapos, second test, baba ulit. Pero yung pangatlo, na-break niya na. Tapos, ni-retest niya. Naging demand zone ulit. So, flip zone na. So, from demand, naging supply, from supply, naging demand ulit. So, yung momentum nito, doon na talaga sa taas. The next one is, ito, yan, itong red na to, yan, red zone na yan. Yan na yung next, abangan. So, pwede tayo magkaroon ng trading range dito. From 7 to 7.5. Yun, may range lang muna, tingin natin.
So, ano itsura? Pwede may mga ganito itsura. So, mga nag-range. Yan, mga ganyan. Trading range. Yan. Parang ganito pala. Yan. Before pandemic, parang ganyan na range dito. Sabi na laro. Before break, another breakup. So yun, PSE. So we are green. Weekly. Ganda ng momentum. Green na din. Monthly. Nakita na tayo ng green line. Pero wala pang green box. Ang green box. Sa monthly. So, 2 weeks na lang. The month will end. And quarterly din. And mag-green pa lang itong line niya. Yan, naiipit. So yun, nag-trade na tayo higher dito. Although, tapos pakita natin yung MACD. Yan. Yung MACD sa quarterly. So yan. First green. 2 weeks na lang. Pag nag-end tayo ng green yan. Ano na ba taas? 13. Nung taas ko dati. 10. This was 10. 23. So, dapat pala pasok tayo sa 10. Pasok naman sa 10. 13. 13. So, yun. Doing great. Yes. So, si dollar nag-range lang sa baba. So, lamang yung bearish yan. Hindi sa bottom. Tapos, kita natin si US oil. So, itong oil, meron lang itong gagawin na lower high. Ito, may gap dito. Mitigate nila yung orders dyan. Nandun sa order block. So, below 75. So, gagawa naman yung bagong low. Pwedeng mag-range. So, making a new high ulit. 52-week high na naman. Lakas ni gold. Malakas din bumaksak po pag tataon. And Bitcoin. Ito mas maganda yung Bitcoin dito. Bitcoin. Ganda na ito. Meron na ito. Ano rin sa Bitcoin. Nakatapos nilang phase C. Going phase D sa Wyckoff. Tapos meron kang Cypher. Cypher dito sa phase C. Yan, maganda. Going phase D. Kaya accumulation phase. So, anticipate ng reaccumulation. Sunod pa naman ng downtrend. Pero wala na sa uptrend. Na trend na siya below the uptrend. So, meron na siya sideways. So, dito na yung maglalaban. 65 versus 50. Mga ganun. 50K. So far, move pa yung uptrend na. At 3 hours. Kung ito yung nagkaroon ng flip zone dito. Flip zone. Flip zone. So, flip. So, ano itong flip zone? Kaya, pag na-break yan, nag-trend yan below na walang demand. So, lumagapak dyan below 55, 600. So, bearish niya.
Pinarites niya. And then, itong zone na to, oo, kailangan niya magkaroon ng bagong high. Sabihin natin itong flip zone na. Bali supply zone yan ka abang mangat. Phase D, sign of strength. Pakita siya ng strength dapat. So, Bitcoin. Okay, S&P ito. This week will decide this one. Yung supply zone. To break that one, this one, low of top. Low of top ang debt US. So, open na sila. Mahalaga pa. Down. Down. Si Apple. So, labas kasi ng bagong iPhone. So, yun lang. Good night. Thank you very much for listening.